Hindi lang bigas, pati na rin ang mataas na presyo ng itlog ay iniinda na rin ng mga mamimili. Ayon sa Philippine Egg Board Association, mas magmamahal pa raw yan sa papalapit na Pasko at Bagong Taon. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Nasa 8 hanggang 10 itlog kada linggo ang nabibili ni Mang Arnel noon dito sa Agora Public Market sa San Juan City. Pero sa ngayon, 6 na piraso na lang ang kanyang nabibili dahil hindi na kasya sa kanyang budget. Nagmahal na kasi ang presyo ng itlog. Ngayon nga, itong buwan na ito, taasan nga. Kung buwan na ito. Hindi kagaya ng mga nakaraan, mababa talaga. Dati nakakabili ka ako dito, may tumpok ko. May tumpok ko dati. Tapos 7 ang isa. Naging 8 na. Oo. Ang presyo. Eh, yung dating bibi, 8. Mga kapartners, nandito tayo ngayon sa Agora Public Market dito sa San Juan City. At nandito nga tayo ngayon para inspeksyonin, tingnan yung presyo ng itlog. Dahil according sa Philippine Egg Board Association ay patuloy na tumataas ang presyo dito. Dito nga sa isang tindahan sa Agora, yung small size ay nasa 7 pesos at 75 centavos na dating nasa 5 piso. Habang yung jumbo size naman, mga partners, ay nasa 10 piso ang presyo ngayon na dati ay nasa 9 pesos lang. Alam naman natin sir, lahat nagtaas talaga eh. Marami nagsasabi sir, kahit mga ano namin sir, consumer nagreklamo na eh. Kaya wala kami magawa. Mataas kasi kuha namin sir, kaya beta namin mataas din. Oo. Bakit daw tumataas yung presyo kaya? Kulang po sa supply sir. Saka yung mga manok sir nagkakasakit ngayon eh. Siyempre, paiba-iba ng panahon. Ayon sa Philippine Egg Board Association, nagkakaroon ng deficit sa supply ng itlog kaya nagmahal ang presyo ng mga ito. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng limitadong supply ng itlog ngayon? Ang dahilan po nito ay yung pagbabawas ng mga alagang manok ng ating mga kasamahan sa farm operations because of yung mga nalugi na month itong April, May, yung summer season. Marami po kasi nalugi. So ang kanilang adaptation is magbawas din ng expenses sa pagbabawas ng mga kanilang population. Dagdag pa ni PEBA President Francis Oyehara na sa sobrang init ng panahon noong Abril at Mayo, huminang kumain ng mga manok na nagresulta ng imbalance sa distribusyon ng egg sizes. Nagkaroon aniya ng oversupply ng mga maliliit na sizes sa panahon na iyon kaya bumaba ang presyo ng itlog na sinabayan pa ng napakababang demand. Yun po yung cumulative reasons kung bakit hindi naging economical yung panahon na yon for mga farm producers. Yung po yung naging dahilan kung bakit nag-adjust sila, nagbawas sila sa kanilang mga alagang manok para po mag-balante doon sa current demand. Inaasahan naman na mas magmamahal pa ang presyo ng itlog hanggang sa buwan ng Disyembre at sa pagpasok ng Bagong Taon. During those times kasi, drastically tumataas ang consumption. So, ang mga tao willing gumastos. And during those times, hindi lang po sunny side up, scrambled egg, or hard-boiled egg ang ating pinag-uusapan. Malaki po yung epekto noong mga pastries, yung mga pangregalo, yung mga handaan. Yun po yung nagpapataas ng demand. Kumpiyansa naman ang Philippine Egg Board Association na sa pagtaas ng demand ng itlog sa papalapit na holiday season ay magiging sapat ang supply nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNong News.